Thank you po. Sige, upo po kayo. Okay. Meron bang first time po akong nakita? Ayun, meron. Ayun, okay. Member na po kayo, hindi pa? Nag-join na kayo dati sa ibang networking company? Or first na invite po kayo dito? First pa lang po kayo na-invite. Ilang taon na po kayo, if you don't mind po? Ilang taon? Nakakabingi talagang edad, no? Ilang taon na po kayo? 50. First time niyo palang na-recruit sa networking? Nag-join ka na rin before. Akala ko si first time niyo palang kung na... Hindi kasi po, may mga namimit ako minsan na mga 50 years old na 60 years old, first time nila na ma-recruit sa networking. Kaya ako medyo nag-wonder kasi may networking na sa Pilipinas 1980s pa eh. Ibig sabihin, saan sila nabuhay? Pero parang hindi ko malang ma-recruit. Oo. Kasi sa totoo lang, una-una hindi ko nauubos ang tao. Hindi ko totoo na ang networking nauubos ang tao kasi kailan ko naubusan ng first year ang school. Diba? Every year meron. First year may bago. Kaya hindi talaga mauubos. Pero gaano po kaganda na nandito po kayo ngayon sa Ascendra? Nasa network marketing po ako for more than 22 years. 22 years na po ako nag-network. At ang pinakasimple, ano yung pinaka-naging success ko? Ang pinag-aralan ko po, hindi lang po product, hindi lang po marketing plan, ang pinag-aralan ko tao. Lahat tayo gusto natin yumaman. Tama, mali? Tama. Lahat tayo gusto natin maging successful sa life. Tama, mali? Tama. Kaya lang, nung pinanganak tayo sa mundong to, walang binigay na manual. Nung bumili ka ng aircon, may manual kung paano mo gamitin. Nung binili mo yung kotse, may manual kung paano mo gamitin. Pero ang buhay natin, walang manual. Ang mga experiences natin, hindi pare-pareho. Pwedeng may nanakit sa'yo na sobrang grabe ang sakit na binigay sa'yo. Pwede din nagkaroon ka ng problema na sobrang daming problema na hindi ka malang dumaan sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Sa school, para ka bago ka matuto sa math, kailangan mo dumaan saan? Addition, subtraction, division, bago magtaas. Pero on reality sa life, wala pong ganon. Hindi natin alam kung paano tayo magsisimula sa mundong to. At minsan, yung magulang natin, first time din nila maging magulang. Since kung first time din po nila maging magulang, hindi rin nila alam kung paano mag-handle ng anak. Now sa akin, ang dami ko naging tanong sa buhay. Bakit may mayaman? Bakit hindi? Bakit may tao nagiging successful? Bakit hindi? Sa industry na lang ng network, sabi ko, paano ba magiging successful dyan? And true enough, naiintindihan ko. Kaya nga po, ang trabaho ko po dito sa Ascendra, CSO, ako po yung mag-strategize kung paano po mas magiging mapapadali ninyo pong makukuha lahat ng pangarap niyo po dito. Ngayon, lahat tayo may tinatawag na manual. Gusto natin yumaman. Sino ba naman taong ayaw? Kasi ang alam natin kapag mayaman ka, magiging komportable buhay mo. Okay? Ngayon, lahat tayo gusto natin yumaman. Pero what if ang programming mo is pang mahirap? Wala yung pinagkaiba. Gusto kong pumunta ng Cebu. Sumakay ako ng eroplano papuntang Davao. Saan ako makakarating? Davao. What if magdasal ako ng sobra? Gusto ko pumunta ng Davao, pero sumakay naman po ako papuntang Cebu. Pero nagdadasal ako. Lord, gusto kong pumunta saan? Davao. Lord, gusto kong pumunta ng Davao. Umaga, hapon, gabi. Gusto ko pumunta ng Davao. Sumakay na naman ako papuntang Cebu. Saan ako makakarating? Cebu. Grabe. Yung tawa mo, mas nakakatawa eh. Ayun, ano ang point ko? The same with this. Lahat tayo gusto natin dito. Sino ba naman ang ayaw? Kaya lang, maraming mga tinuro sa atin na dito tayo pupunta. Unang-una, takot tayo sa gastusin. Alam niyo po ba na pag mayaman ka, marami kang gastusin sa buhay. Kaya dapat hindi po kayo takot sa gastusin. Dapat excited kang gumastos. Sa atin kasi baliktad. Pansinin mong mahihirap pagkakain sa labas. Grupo yan. Sino magbabayad? Pakiramdaman.
napansin, tingnan niyo yung sunod-sunod na effect. Okay, para mas maintindihan niyo. Ayaw niyong gumastos. Kung ayaw niyong gumastos, magsusumikap ka? Yes. Hindi. Ayaw mong gumastos eh. Hindi ka na magsusumikap. Bakit? Eh, ayaw mong gumastos eh. Gagawin mo yung lahat ng bagay na hindi ka gagastos. Ang tendency, ang income mo, liliit, nang liliit, nang liliit. Kung gusto nyong yumaman, dapat matuto kang mahalin mo ang gastos. Una, paano ka ma-excite yumaman kung ang kinakainan mo, laging kinakainan ng mahihirap? Paano ka ma-excite yumaman kung ang pinapanood ng mga mahihirap, pinapanood mo rin? Nanonood po kayo ng TV. Okay, pero nanonood din naman sa Facebook, sa YouTube. Ang tanong, ito lang. Yung pinapanood nyo, ano ang epekto sa inyo? Na-excite ka bang mangarap? Pansin nyo, bakit number one ang tulfo? Tulfo ba yun? Ano yung nagre-reklamo? Anong palabas yun? Rafi and Action. Fake to fake. Hindi. Isumbong ba kay tulfo yun? Hindi ko. Bakit maraming nanonood nun? Kasi natutuwa tayo na meron ibang tao, mas worse pa ang buhay nila sa atin. Actually, yan ang pinaka-science doon. Nakikita mo na, mas malala pa mga buhay nila sa akin. Eh, gusto mo manood. Kasi feeling mo, nakakaangat ka sa buhay mo kasi nakikita mo yung mas worse sa ibang tao. Pero ang tanong, paano ka magsusumikap kung feeling mo nasa taas ka? Dapat mas magsusumikap ka kung nakikita mo lagi na may mga taong nakapalibot sa'yo na mas malalaki sa'yo at mas malalaki ang kinikita sa'yo. Bakit lahat ng tao may cellphone? Kasi sa panahon ngayon, kasalanan na pag wala kang cellphone. Tama? Ultimo bata pag nawala ng cellphone, bilangan mo ng ilang araw, magkaka-cellphone kahit lagi mo lang pera. Kasi nga yung pressure na dapat may cellphone ka. Lalo na ngayon, may kumakatok pa ba ng pinto? Wala na, pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo, nasa harapan ka na ng pinto, iti-text mo pa, dito na ako. Tama. Now, ano ang point ko? Napaka-importante ng cellphone. Now, what if ang pagyaman napaka-importante din? What if ma-realize mo na pag hindi ka yumaman, parang kasalanan siya sa buhay? Mas magsusumikap ka, mas lalo mong gagalingan, mas lalo mong sisipagan. Ang akala kasi natin minsan, ang pagiging mayaman at mahirap ang nagdidesisyon na sa taas. Mahilig po tayong manise na lahat ng nangyayari sa atin ang may kagagawan. Kain ka ng kain ng mga matatamis. Kain ng matataba. Nung nagkasakit ka, anong sabihin mo? Gusto siguro tulong nasa taas. Pansinin mo, ikaw yung may kagagawan araw-araw, tapos isisisi mo, gusto mong makita yung gusto mong mundo. Pag mahirap ka, ito bida sa'yo. Pangit maging mayaman. Delikado buhay ng mayaman. Mas masarap buhay ng mahirap kasi love ni Lord. May mga kasabihan pa daw, ang isa daw na mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng karay. Imagine mong paniniwala. Kung naniniwala ka dyan, paano ka pa magsusumikap sa buhay? Yung sinulid ng dilaan mo, na pinapasok mo sa karayo, ang hirap-hirap, katawan mo pa kaya ipasok mo, dilaan mo, imposible yun. Ano ang point ko? Maraming paniniwala kung anong gusto mong paniwalaan. At magiging totoo yung gusto mong maging katotohanan. Mahirap ang buhay ng mayaman kasi nakikidnap. Mas mahirap ang buhay ng mahirap. Bakit? May dala-dala kang cellphone, pumunta ka sa lugar ng mayayaman. Kahit nandyan ay nakakalat, hindi mo mawala. May cellphone ka, nasa lugar ka ng mahihirap, kahit tagong-tago yung cellphone mo, mawawala. Now, mamimili ka lang kung ano gusto mo.
Bibigyan ko kayo ng tagapagtanggol ng mahihirap. Masarap maging mahirap kasi araw-araw namimili ka ng driver. Tama? Sasakay ka ng jeep eh. Para. Tama. Masarap maging mahirap kasi simple lang ang buhay. Kahit saan, pareho may katotohanan. Masarap buhay ng mayaman kasi may peace of mind. Masarap ang buhay ng mayaman kasi may sarili kang sasakyan. Pag kung ano ang pipiliin nyo, yun ang po ang makikita nyo. Wala kang makikita maganda sa taong galit ka. At lahat ng makikita mo maganda sa isang taong gusto mo. Nakita mo na yung crush mo, pag umutot, mabango pa na. Crush mo eh! Yung kaaway mo, walang ginagawa, nakita mo lang yung mukha, nabwisit ka na. Tama? Now, ano ang point ko? Nagdidepende ang nakikita natin sa mundo kung ano ang nasa loob natin. Pwede mong sabihin mahirap ang Pilipinas, pwede mong sabihin mayaman ang Pilipinas. Pwede mong sabihin na ang hirap sa Pilipinas kasi ang laki ng gastusin, or pwede mong sabihin magsusumikap ako para kikita ako ng malaki para meron akong panggastos. Ang reality ko, lagi pong nasa inyo. Kaya sa akin, for the past 22 years, naintindihan ko po ang psychology ng tao. Makikita mo kung ano ang nasa loob mo. Kung hindi mo gusto yung nakikita mo sa palibot mo, ang baguhin mo lang yung nasa loob mo. Hindi mo gusto yung mga kasama mo sa bahay mo, di ba't hindi ka umalis para lumipat ka na ng tirahan? Hindi mo gusto yung kaharap mo sa salamin palagi, bakit hindi ka mag-exercise? Di ba nakailang beses ka nang magtatatago pag nagpipicture? Kahanap ng anggulo mo, sa mga lalaki, tip ko sa inyo, mapapansin nyo ang babae medyo alanganin. Pag ang itsura ng mukha, iisa lagi. Picture. Get the picture. Yung iisa lang anggulo, kasi yun lang maayos yung itsura. Okay. Now, ang point ko po, we are so blessed right now, kasi sabi ko nga, kasender ko napakaganda, kasi ang tawag ko po dito is divine intervention. This coming July 12, we will, seryoso lang po, seryoso lang. Kaya na po yung tawa ng tawa. This coming July 12, we will have a seminar. Magkakaroon po tayo ng seminar. Meron po sa Daraga, meron sa Naga, meron sa Jensan, meron sa Cebu, meron sa Antipolo, sa Pasig, sa Cabuyao, Laguna, sa... Kung pagkakarekalkaitig mga nasa 12 or 13 ng lugar. Sabay-sabay po yan this coming July 12. Kailan ba tayo nagsimula? June 30. Anong araw na po ngayon? July 7. Itong araw pa lang po tayo, ganun na lang po nangyayari sa atin. Kaya, we will break history. Sa lahat po na nangyari sa mga iba't ibang networking company, mag-break po tayo ng history, and you need to be very, very proud kasi part po kayo ng history. Kayo na ba ang susunod nakikita ng sobrang laki? Expect nyo rin po, ito, AI pa lang po to, hindi pa to training. Expect nyo magkakaroon po ako ng training series of every week. Ako po mismo personally mag-train ng ilang oras. Ipapaintindi ko po sa inyo lahat kung paano po kayo magbabago, paano natin magbabago po kayo, sarili po ninyo. Lalo-lalo kapag mga kinikita. Gusto nyo po ba yun? Yes! Gusto nyo po ba lahat ng nangyayari sa'yo is maganda ang paningin mo? Yes! May kotse ka na bangga, imbis malungkot ka, magpasalamat ka na meron kang kotse na bangga. Tama? Kasi yung mga walang kotse, minsan hindi ko yung nababangga. Tama? Marami kang labahin. Masaya, malungkot? Pwede ka maging malungkot, ang dami mong labahin. O pwede ka maging masaya na marami kang damit. Tama? Ayaw mo ng maraming labahin, ipamigay mo lahat mong damit.
Nakatulong ka na, wala ka na rin labahin. Tama, ang simple-simple ng buhay. Wala ka masyadong pera, kaya hindi ka nakakain ng maayos, pwede ka magreklamo at magalit bakit wala kang pera at hindi ka nakakain, or pwede kang maging masaya, yung pagdadiet mo, effortless. Yung may mga pera po, hirap na hirap po yung mag-diet. At least ikaw, walang kahirap-hirap sa'yo yung pagdadiet. Tama po ba? It's all in our mind. Yung kadramahan mo, kaya ka lang madrama kasi baka batang 90s po kayo, inabot nyo pa yung mga Billmanian, Noranians. Kaya masyado po tayo madadrama. Kasi yung mga bagong generation ngayon, hindi na po ganon. Malaki po ang influence sa mga pinapanood natin noon, binabasa natin noon. Malaki po ang influence. Kaya kami nandito. I-influensyahan po namin kayo na maging positive kayo sa buhay at ang pinakamaging importante, yumaman kayo na masaya at may peace of mind. Okay po ba yun? Kaya sa mga kredito po ba, makikita ko po ba kayo? Yes! Ayun, hindi ko na po papatagalin, inidiretso ko na po to para i-welcome po natin ang ating CEO. Kasi sa kadaldalan ko, baka hindi po ako matapos dito. Kami sumawak po ng mic. Okay? Anyway, gusto ko po i-welcome po natin itong taong tatawagin ko. Depende po sa pangangailangan nyo. Yung lakas ng palakpak nyo, doon nakabase kung gaano kalaking income ang gusto nyo. Mas malakas yung palakpak, mas malaking income ang darating po sa'yo. Kaya po ba yun? Yes! Okay, hindi ko na po papatagalin. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Milyong palakpak! Thank you, Jenny. Palakpakan naman natin si CSO. Pag di kayo umaman, kaming dalawa na nag-closing, ha? So, sa mga nakatayo, pasensya na kayo, parating na po yung silya. Galing China nga lang. Kasi kung mapapansin nyo, ang color natin sa Ascendra kulay orange. I-research nyo sa internet or sa Google, bakit kulay orange? Kasi it signifies enthusiasm, joy, youthfulness, nagsisimbolize siya ng positivity. Kasi, katulad ng sinasabi lagi ni CSO, gusto namin padaliin yung pagnenegosyo nyo rito. Gusto namin maging magaan. Kaya naman makita nyo yung office natin, karamihan ginagawan tourist spot. Napansin nyo ba yun? And gusto mo namin yun. Nagdadala kayo ng tao, they are welcome. Gusto namin maramdaman ng guests ninyo na everybody is welcome sa Ascendra. And we made it so special kasi alam namin yung effort ng marami sa inyo sa pagdadala. Yung pagdala pa lang, pag-invite, effort na yan eh. Kaya dapat maramdaman nila dito na pag nagpunta sila, ramdam sila ng Ascendra. Okay? And by doing that, gusto namin kayo empower para ma-encourage kayong mag-prospect or maghanap ng manadala dito. 2 days ago, nung mga bagong open pa lang tayo, nakakatuwa kasi may isang distributor, galing po ako dyan sa bangko. By the way, ang bangko natin, kulay orange din, Union Bank. Next week, mag-o-open na po tayo ng application para makapag-open kayo ng account ninyo. Magiging available na po dito ang facility na yan. May minimum charge, about 200-250. Pero pag lumabas yung card ninyo, hindi lang Union Bank ang nakalagay. May Ascendra doon mismo sa ATM. So, naka-program tayo. And pag malaki ang encashment ninyo, pwedeng through the ATM natin i-deposit. Meron kayong option na magpa-cheque. Kung gusto nyo kumuha ng cheque, okay lang din. Pag na-release sa inyo yung cheque dito, kahit saan yun yung bank, pwede kayong mag-pay-cash. Alright? Ang pinakamalapit natin, of course, dyan sa baba. And I had a meeting with them few days back. Nagpapakilala tayo. And syempre, natutuwa sila na sila yung kinuhanan natin ng bank. Nakakatuwa kasi after may meeting dyan sa baba, syempre nakilala ko yung mga tellers, nakilala ko yung mga officers, yung mga relationship managers natin. Pag-akyat ko dito, trabaho muna ako sa operations, maya-maya paglabas ko, yung bata, downline ni Mark Go, pinakikilala sa akin
yung na-meet kong mga teller sa baba. Pinusakal nung bata. Nandun sa bilog-bilog yung dalawang teller, tinuturo-turo akong ganun. Kasi yung downline ni Mr. Marco, hindi niya alam galing ako sa baba. Ang lesson doon, imagine, yung bata, he's very young, ang taas ng confidence level niyang mag-invite kasi alam niyang hindi siya mapapahiya pag inakyat niya rin. And that is what we wanted to tell you, no? Na pinaganda natin yung office, we have a wonderful team, both management, at saka yung mga staff natin. Kasi gusto namin maramdaman ninyo na pag dinala niyo yung prospects niyo dito, hindi sila mapapahiya because yun ang environment na gusto namin ipaabot sa bawat isa. And that's the reason why kami mismo, sila Mr. Mick Timson, ako, si Jaylin, tuwing Monday, i-plot nyo na po sa schedule niya yan. Founders Night ang tawag doon. Kami po ang magtutok every Monday. Alright? Simultaneously, habang meron tayong physical seminar, ongoing po. Mamayang 8 o'clock, meron din tayong Zoom presentation. Care of Zandro. Si Zandro mamaya ang speaker. So, para ma-serve naman natin yung hindi nakakapunta rito. Lalo na yung mga overseas Filipino workers. So, tandaan yung mga schedule na yan kasi sa networking, lalo na sa mga guests nating first time na mag-network, magpa-plug in lang po kayo dito. Hindi na to yung katulad ng dati na you will be on your own. Bibili ka ng package, mag-enroll ka, and you will build your network on your own. Dito po sa Ascendra, iba. Gagawin po natin kahit hindi ka marunong, first time mo mag-network, hindi ka marunong sa sales, we shall conduct trainings na magbabago yung self-image mo. Pag sabing self-image, yung paniniwala mo sa sarili mo. Dating hindi ka marunong, ang akala mo hindi ka marunong, dito, pag naka-undergo ka ng mga trainings namin, mararamdaman mo yung confidence na hindi marunong dati, magiging marunong ka rito. Dati akala mo mahirap, dati akala mo complicated ang pag-network, dati akala mo kailangan talagang mahirapan ka sa pag-build. We will change those self-image. Gagawa po kami ng mga training programs. In fact, hindi gagawa kasi gawa na. Ilalatag na lang po namin sa inyo. Kaya nga ang tawag namin, if you will remember, sa presentation ni Miko, enrollment package yung binibili nyo. Hindi na po siya registration. Enrollment. Bakit? Kasi pag nag-enroll ka dito, may masterclass kami. Merong learning hub. Magpa-plug in ka na lang para matuto ka. Ngayon, ang problema, kung pagpa-plug in na lang, pag-attend na lang, hindi mo pa kaya, pagyaman pa kaya. Matagal nang sinasabi yan, di ba? So, you just have to do your part. Kasi dito merong clarity, purpose-driven, may alalay. Mag-aalalay sa'yo, may coach, may magkakagi sa'yo. From being a nobody, maliit na distributor, sa malaking distributor, pantay-pantay po namin tutulungan yan dito sa Ascendra. Wala po siyang favoritism. We are in a pioneering stage. Lahat may pagkakataong umasenso. Pasipagan po ang labanan dito. Pasipagan. Padamihan ng dala. Kaya, i-plug-in niyo po. I have 30 years of experience in networking. Si Miko, ilang years. Si Jaylin. Hindi po namin kayo pababayaan. May guide kayo dito. May coach kayo. May mentor kayo. Kaya, sa buhay, hindi simple ang pagyaman. Alright? Pero kayang gawin. Ang kailangan nyo, magkaroon po ng tinatawag na platform. Ang kinakailangan ng tao, meron tinatawag na opportunity. Sabi nila, kailangan maging maswerte. Tama po yun. Pero kung magbabasa kayo ng maraming teachings, luck, L-U-C-K, yung pagiging swerte, luck is when opportunity meets preparation. Magiging maswerte ka daw kung meron kang opportunity at prepared ka. That is when you become lucky. Because sa negosyo, may element of luck eh. Pero ang akala natin, ang luck, hinahagis lang o, nanggagaling lang sa langit. Of course, grace ang galing dyan. Grace ang tawag dyan. Pero kung ang buhay, may malas at swerte at maghihintay na lang tayo, kawawa naman yung mga malas. Kung, di ba, sabi ng mga matatanda ang buhay, swerte-swerte lang. Sa loob-loob ko, kawawa naman yung malas. Eh, pag tinignan na maraming Pilipino yung palad nila, letter M, malas. Sabi nung isa, tinignan niya agad, malas na. Di ba? Yung iba, sumisimple pa eh. Kunwari, hindi tinitignan, di rin natiis, tinignan din.
So, ang swerte kayang gawin. Kaya mong i-create yung sarili mong swerte. And how do you create your own luck? By being open to opportunity. Paano ka magiging maswerte? Sarado isip mo. Sabihin mo sa akin, sino naging maswerte sa mundo na negative, madrama, ang daming bit-bit sa katawan, mainggiting, magagalitin, hindi marunong mapagpatawad, lahat. Sabihin nyo sa akin, sino naging maswerte na gano'n ang ugali? Pero karamihan na naging maswerte, open. Ang ganda ng energy, ang taas ng vibration, smiling lagi, joyful, forgiving, happy, open-minded, ang ganda ng energy. Yan ang mga nagiging maswerte. So in other words, pwede ka palang maging maswerte, pero hindi mo ihintayin. I-create mo. Gusto mo yumaman, pero pag ini-invite ka, ayaw mo naman agad. Ay, alam ko na yan. Ascendra, alam ko na yan. Wala pa nga kaming isang buwan, alam mo na. Ang galing naman. Di ba daming ay, alam ko na yan. Kahit hindi nila alam, galing ng Pilipino. Alam ko na yan. Di ka pa tapos magsalita. Narinig mo na yung kasi, alam ko na. Paano kasi swerte niya? So, in other words, you become lucky, you become blessed when you're open, you're prepared, plus our opportunity. 2 weeks pa lang ho na tumatakbo yung company, nagkaroon ng encashment the last few days. Ang sasaya ng mga distributors natin, 2 weeks na cheque, 260,000, 270,000, 100,000. 2 weeks. Meron pang isang nagpatotoo, dating construction worker. Naka-receive ng cheque. And how do we do that? Meron po kaming system, meron kaming tools, meron kaming strategy. Sabi mo strategy. Strategy. Importante yun, dapat may strategy ka kung anong gagawin mo para magtagumpay. Welcome kayong pumunta dito, but you have to learn the strategy. Kaya sa mga nagsisimula, whether you're new to networking or old, dream your wildest dreams. Create your wildest imagination with your hard work and our commitment to help you. Dahil ang Ascendra, kasama mo, partner mo sa pag-asenso. No man will be left behind. Wala tayong iiwan. Basta, sama-sama tayo ng direction. JD mismo, yung experience niya for the last 19-20 years, ituturo sa'yo. Now, this is my challenge to each and every one. Whether bago o luma kayo. Saan ka makakakita ng tao na willing kang turuan, ipasa sa iyo ang strategy, ang kaalaman at skills para magtagumpay ka. I don't think that even your best friend can do that to you. I don't think your loved ones can do that to you. Meaning, bibihira po sa buhay yung makakakilala ka ng tao na ituturo niya yung kaalaman niya sa'yo kung bakit siya yumaman at ituturo niya sa'yo ng libre. Ilang beses dadaan yung opportunity na may isang Joseph Lim at Jurgen Gonzalez na magtuturo sa'yo para yung champion. Do you get the point? Yes! Siguro, kung magkakaroon tayo ng chance na makilala si Ramon Ang, maniwala ka sa akin, he's a billionaire. Ang galing, ang talino, ang daming alam, etc. Ako, para ma-mentoran nun, willing ako maging driver niya ng isang araw. Matutunan ko lang yung alam niya. Kasi hindi lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng tao, may pagkakataon na maturuan ng taong ito. Kaya kahit magpakaalila ako, just to be able to learn from this guy, I will do it. Ibalik ko sa buhay networking. Ilang chance ang maraming tao para turuan ni J-Lim at saka ni Jurgen. Kaya huwag niyong palalagpasin itong chance na to. Because kung ano yung nangyari sa amin, ano yung alam namin, ipapasa namin sa inyo 101%. Kung isang beses lang nangyari. But you have to do your part. So, we are here, bago kami, wala pa kaming napatutunayan. Alright? And sa ngayon pa lang, as early as now, we would like to thank each and every one of you for trusting us
Lalo kaming nagsisipag, lalo kaming ginaganahan sa mga taong nagtitiwala sa amin because maraming tao nung nakita nila ang Ascendra, natutulog na ang kanilang mga pangarap, biglang nagising ang mga pangarap nila ngayon. Biglang hindi na naman kayo makatulog sa gabi. Alauna pa, bukas nito, alas 10, nasa baba na yung iba. Yung iba, ang lakas ng loob na mag-invite, mag-prospect. In other words, bumalik yung energy, bumalik yung sigla. And a lot of you, I know, you've just been waiting for the right time and the right opportunity to begin your business again. Yes. And yun yung binibigay nito. Iba yung energy niya. Pag nandito kayo, iba. Pag narinig niyo yung word ng Ascendra, nakita niyo yung logo, hindi lang siya pangalan. May buhay siya. Nakaka-magnetize. Ang dami sa inyo, hindi pa pinaliliwanag ang Complan Pay-in na. Yes! Hindi nyo pa nilalatagan din, sama na ako, sama. Ikaw nagsasabi, huwag muna, paliwanag ko nga muna sa'yo. Hindi ka tulad dati, lintik na paliwanag ko, lumalabas na ugat mo. Nabubutas na yung papel sa bilog-bilog mo. Ilibre mo na, ayaw pa din. Pagkatapos kumain, ano sasabihin? Pag-iisipan mo. Tama ba? Sabihin nila, wala tayong track record, walang history. Totoo naman. But what we have is a new kind of energy. What we have is a new kind of life. Yung sigla. Na kahit hindi verbally in-explain mo siya, may napapapayin ka. Wala pang ang product. Parating pa lang. Ano sabi ng iba? Willing to wait. Parang pag kumain ka sa Jollibee, di ba, pagpunta mo sa counter, sir, 20 minutes. Eh, ikaw talagang sabik ka sa Chicken Joy. Willing to wait. Nagbabayad, pero willing to wait. Ganon kasarap magnegosyo sa Ascendra. Hindi ka tulad sa iba, nag-pay-in na, binabawi pa. Nabudol kasi. Dito hindi natin kailangan magpabudol o magbudol because what we need to show people is the value of joining us. Madaling mag-pay ng tao kasi naipapakita nyo yung benefit, naipapakita nyo yung magiging kapakinabangan nila pag sumama sila dito. But more than the products, ang pinaka-importante dito yung mastery. Yung madidevelop ka personally, lalawak ang isip mo, magbabago yung perspective mo sa buhay, tumataas yung energy, tumataas yung vibration level mo that some of your friends cannot even understand you anymore. Kasi pag ang caterpillar naging butterfly, hindi na siya pwedeng makipagbarkada sa caterpillar. Kasi kung nagkapakpak na siya, at ang barkada niya caterpillar pa rin, nagkapakpak ka pa. Tama ba? And sa pag-asenso, marami kang hindi maisasama. May friends ka, family, loved ones. That's why sa mga first-timers dito, let me tell you, the most or the number one person people will discourage you are your loved ones. Hindi ka nila maiintindihan, bigla mong gustong yumaman. Eh dati-dati lang, karinderya, masaya ka na. Bigla mong gustong magkaroon ng supercars, eh dati ang pangarap mo, Honda, motor. Ha? Nag-iiba. Dati gusto mo apartment, ngayon gusto mo condominium na. So a lot of people cannot understand you because you begin to dream again because your mind knows. Because you have the right opportunity. Yung mind mo, alam niya na matutupad mo yung mga pangarap mo, kaya kung ano-ano. Yung imagination na yan binigay sa inyo yung thinking na yan kasi magkakaroon. Binigyan kayo ng perception kasi magkakaroon. It's just a matter of time. Gano'n siya kadali? Magdadala kayo ng tao dito. Pag hindi nyo kaya dalhin dito, kunin yung Zoom link sa amin tuwing alas 8 ng gabi. Eto pa, tuwing Sabado, Zoom. Alternate kami ni J. Lim ang magtutok sa Zoom presentation. Last Saturday, ako. This coming Saturday, 8 p.m., J. Lim naman. Padadalingin namin ang pag-network ninyo. Pag nakita nyo kami dito, huwag nyo isiping owners or founders kami. Magpa-partner po tayo dito. Kaya gusto kayong pakausap nyo sa amin. Gusto nyo magpa-picture tayo, 2.5 lang po per picture sa amin. Para yumaman naman ako.
Pero pag may nagpapapicture, huwag niyo naman akong hilain. Kasi yung iba nagpapapicture pa ako, hinihila na, dito naman sir. Kaya pagkuha sa akin, kalahati. Ha? Pagkuha sa akin, kalahati. So what we want you to understand is we are very accommodating, inclusive po dito. Pag sinabing inclusivity, lahat tayo magkakasama, wala pong mapaghuhulihan. Bata, matanda, first-timer, guests, we are all included. We are in this together. Sama-sama tayo. Gusto namin maramdaman nyo na feel at home kayo dito. Gusto namin maramdaman nyo na masaya kayo dito. Gusto namin maramdaman nyo na naglalaro lang kayo. Kasi pag masaya ka at magaan at naglalaro, parang mga bata. Pag magaan, parang naglalaro ka lang at magaan, ang gaan din ng pasok ng blessing sa'yo. Minsan, pag masyado kang gigil, halatang-halata ng prospect mo, nagigil ka. Gusto mo ng 70,000 sa executive? Pagaanin nyo lang po ang pag-business natin, kaya ginawa natin ang environment nyo very friendly. Yes, sir. May sofa pa kayo. Dadagdagan pa natin yung sofa na yan, huwag lang kayong matutulog. Sabi nila, pilatong. So, para lang siyang hindi networking pag nagpunta kayo, makikita nyo wala tayong naka-display na product. Para pagka may stranger na kayo dinala, hindi siya ew, networking! Kasi may nakita mga product, wala namang masama doon. But what we want them to understand is maalis yung connotation nila na benta-benta lang to and everything and etc. So, we would like the distributors of Azendra to become professionals. So, when you go here, act professionally. Wala po ditong grupo-grupo, lahat tayo magkakasama. Wala po dito yung, hindi ko grupo yan, bahala siya. Dito, kahit hindi mo grupo, smile. Alright? Present yourself well. Sabayan mo yung ganda ng opisina sa pananamit para pag may dinala ka, damit mo pa lang, environment pa lang, itsura pa lang, wala pang komplan. Kasama na ako. Magkano ba dito? Kakuha niyo ba yun? Kung maayos itsura mo, pag maayos ka, may image ka, hindi ka mukhang scammer. Minsan kasi, alam mo na, tingin ng maraming tao, hindi ko sa nilalat, lalo na networker. Pagka nasa mall, alam mo networker eh. May ganung bago nakasling. Tapos tingin ng tingin sa kung saan kasi makuha sa kalmi. Ang re-recruit. Tama? Kaya pag tumatabi siya, lumalayo na rin yung tatakyan niya. Para hindi siya mahalata, lalayo na rin siya. Para hindi siya mapahiya. So create a good image. Kasi, alam mo, may tawag dyan, first impression last. Hindi ka pa nagsasalita, human beings as we are, dahil visionary tayo. Sa mata tayo, yung nakikita natin doon, yan ang unang-unang sense natin na nagbibigay ng information sa brain. Hindi katulad ng touch, kailangan ka pang ma-touch. Hindi katulad ng taste, kailangan mo pantikman. Ang eyes, kita pa lang, may information na yung brain. Kaya pag nakita ka na maayos ka, professional ka tignan, mabango ka, maayos ang buhok mo, sasabihin ng prospect, yung mata niya nakita, ang perception nun sa utak, maayos tong kausap ko. Nag-gets niyo ako? So, ang unang sense, sa lahat ng senses natin, we have 5 senses, ang unang-unang nagagamit ng mga tao, yung eyes. Kaya napakalaking bagay ng self-image. Napakalaking bagay ng image mo. Kaya nga natin inayos yung office. Ang susunod dyan, pagkatapos ng eyes, ano? Smell. Alam mo na? Ha? Oo. Ayos, mabango. Medyo toothbrush pag high time. Kasi mamaya niyan, pagkalalataga mo yung kausap ko, sasabihin sa'yo, bro, text na lang, bro. Pag gumanon ang prospect ko, alam na this. Inilalataga mo, tapos lumalayo, bro, text mo na lang. Kung ano man yung bilog-bilog niya, text mo na lang. Gets niyo ako? Mas mapapadali niyo po yung business ninyo. Sobrang tabang na yan, mamaya. Mas mapapadali niyo po yung business niyo pagkagal. Bakit po sa inyo sinasabi to? Inayos namin yung office para sa inyo at saka prospects ninyo. So sabayan natin, love your office, no? Madali ka i-maintain. Pag may nakain kayo, may drinks kayo, clean as you go. Yung upuan, maayos mong inabutan. Pag iniwan mo, maayos mo din
iwan. So let's all help each other. Huwag kayong mag-alala kung sumisikip tayo. As early as now, we would like to declare in behalf of my co-founders and board of directors, itong kabila, pagpalabas kayo dito sa pinto, dyan, may left side at saka right side. Parehong may CR. Pero pag dito kayo papunta sa left side, bakante po yan. At the rate that we are going right now, nirerentahan na po natin yung kabila kasi mag-e-expand pa tayo dyan. Magkakaroon ng training hall, may mga food concepts tayo dyan. Magkakaroon pa ng additional offices for the staff to accommodate you. Gusto nyo ba mag-expand pa tayo? Yes! So, lahat yan, nakita na namin yan yung vision namin dahil alam namin lalaki tayo at dadami pa at dadami ang maraming tao. Ang buong 6th floor po, bakante. Gusto natin Ascendra ang makakuha ng buong floor. So sabayan nyo because I'm telling you, you're an individual right now, nag-iisa ka, pwede mong sabihin sarili mo, ayaw mong sumama. But let me just leave you these words. Sumama ka man o hindi, mapupuno po namin to. Mapupuno namin to. Dadami kami. Kahit di ka sumama, dadami kami. Total, kahit di ka sumama, dadami naman pala to. Eh di sumama ka na lang para kasama ka sa pagkakas. Kasi ang Ascendra, parang aeroplano ng mga pintuan bukas na bukas para sa inyo. Aeroplano, kaya nga training natin, flight path. This is like a plane of opportunity that the doors are widely open for you. You come with us, we welcome you. If not, we thank you for your time. But whether you join this airplane or not, whether you like it or not, this airplane of opportunity will surely fly. So ang akin doon, kahit naman pala hindi ka kasama, lilipad siya. Mano ba't sumama ka na lang? Para kasabay mo ang Ascendra sa paghahat, pagtupad ng mga pangarap mo. Ang Ascendra, ang partner niyo po sa pag-asenso. Maraming